Nasa ating linya ngayon si Laguna Representative Dan Fernandez na chairman din po ng House Committee on Public Order and Safety. Maganda umaga po sa inyo, Kong Dan. Ay, good morning, Sir Ted, saka DJ. Magandang umaga po sa inyo, saka sa mga nakikinig po sa inyo. Talagang mukhang ang boses mo, nandun na yung pagod ha. Ito po si Chacha. Opo. Oh, yeah. No. Yes po, Kong Dan. Maraming salamat for being on the Good morning, show. DJ. Oo. Salamat Kong kasi nga kahit napaka-busy nyo po doon, inabot na kayo ng anong oras nung nakaraan, nung huling hearing ninyo dito po sa investigasyon sa Pogo, nandito pa rin kayo kaaga sa programa. Kong, dito po sa ginagawa nyong investigasyon ngayon sa Quad Committee dyan sa Lower House, meron po bang mga bagong impormasyon na kayo po yung natuklasan at nakita na talagang nagpapatunay na magkaugnay itong Pogo sa Tarlac at yung Pogo doon sa Porac, Pampanga? Well, basically, makikita mo sa ngayon na ugnayan nila is yung unang-una yung relasyon nila with Wesley, no? Mm-mm. At sigurado na nung magkita sila sa Malaysia, Indonesia, or wherever, yung relasyon nila nakikita natin yung personal sa ngayon. Ang nakita namin dito, I think, nung magsimula tong si Cassie, mas nauna nagsimula si Alice ko ng kanyang pogo sa Banban. And siguro, basically, sumunod tong si Cassie. Mhm. Kung mapapansin nyo, nag-start yung kanyang Lucky South 2019, mas nauna doon si Alice Go. So, ang nakikita naming link dito yung si Warren Wu na yung Chinese na connected kay Cassie Ong. So, makikita natin yan through the waiver of the bank account. Makikita natin yung labas ng pera kapag merong nagpasukan dyan. Saka, pero kasi sila isang connected na alam ko na hinahanap ko pa yung incorporators doon sa tinatawag nating Cafe Forest. Yung Cafe Forest kasi na yon, it's a business that I heard, nakita ko dun sa PDS ni Cassie Ong na siya doon, operating manager. We wanted to see as well yung sa Cafe Forest. It's a separate business that have, I think, a link with Alice Go. Okay. Yung pong binabanggit yung operating manager, si Alice po ba ito o si Cassie Ong nitong Cafe Forest na nabanggit nyo ngayon? According sa kanyang PDS, si Cassie Ong. Actually, hindi namin masyado na-explore yun kasi nga 13 hours na inabot yung medyo hearing. pagod na rin talaga lahat. Oo. And I think yung issue yun, we wanted to explore in the next hearing. Oo. Nabanggit nyo rin po yung waiver of bank account na nabanggit nyo din dun sa hearing na sinabi naman ni Cassie na pipirmahan niya nung tinanong kung papayag ba siya na mabuklat po yung kanyang mga bank accounts. Napirmahan na po ba ito, Kong? Oo, I think nagpirmahan na siya kahapon. So we're trying to work on it. So basically kasi, yun talaga yung naging namin sa kanya. Kumbaga, kaya ako winidraw din naman yung second contempt sa kanya para hindi na siya malipat doon sa correctional natin sa Mandaluyong. Dahil naging cooperative na siya by agreeing to sign the waiver. The same na waiver na ni-sign ni Ronaldin Paterna. At si Ronaldin Paterna naman, kaya natin naman pinalabas na because naging cooperative naman talaga siya at nagturo na siya kung sino talaga yung mga may hawak ng mga bank accounts niya. So siguradong napirmahan na po yung mga bank records ni Cassie Ong kahapon? Yes, ayun ang Oo. pagkakaalam ko before na maghiwa-hiwalay kami. And I wasn't able to be there yesterday. Pero ako, I'm pretty sure na napirmahan na yon. At kung napirmahan na yon, we're the house, yung ating mga COMSEC are trying to work on it for sure. Okay, sandali lang, Chas. Dito lang bago mo balikan yung mga series of questions mo. Kong Dan, sa simula pa lang ng hearing, klaro na yung pag-invoke nga nitong si Cassie ng kanyang right to remain silent. And then, naandun po buong gabi si Attorney Topacio. I am just in a quandary, Mr. Chair, kung Yes. sa gitna ng kanyang patuloy na pag-invoke
ng right against self-incrimination. All of a sudden, pumayag siya ng pumirma ng waiver sa kanyang mga bangko. Do you expect may mahahanap kayo doon o um, o mukhang 'di ba para bang ako nagdududa para ka pumayag kung may mahahanap po kayo doon. Ano ho ba so far na meron na kayo nakita na ba? Ano ba ang ginawa na po ng inyong komite sa pagsusuri po dito sa mga bank accounts na ito? Ako ang nakikita ko doon, kasi tingnan mo ang ginamit nilang una si Ronaldin Baterna. Magagaling talaga tong mga tong mga hindi ko alam kung sino yung mga nasa behind at yun ang gusto nating malaman. Kung sino yung behind ng mga resource persons natin like Cassie sa kastong si Ronaldin. Kasi parang ang nakita ko diyan may dalawang layer Ginamit ni Cassie si Ronaldin. Si Cassie naman ginamit ng iba. Ito ang PTC si Duaren Wu. Ngayon ang tanong kung merong laman yung ini-issue mga cheque ni Cassandra. I'm pretty sure malaki ang pumapasok na pera sa kanya. Kasi siya yung nagpapadala ng mga cheque. So, ito inamin naman to ni Ronaldin and at the end sinabi rin naman ni Cassie na kinukuha niya 'yon. So, tignan natin kung saan patungo yung ebidensya natin. Sige po. So, meaning hindi pa niya mismo nakukuha ng committee yung bank records nito si Cassie. Is this a personal bank account? Kasi maaari ding sabihin niya, buksan niyo account ko. Kung personal, baka wala kayong mahanap. Pero ito pala ay corporate account. Hindi, Manong Ted, unang-una, sinabi namin lahat ng account niya, katulad ng ginawa natin kay Ronaldin. So, yung account niya na personal, saka yung kanyang whirlwind, at saka yung if ever na meron siya sa Lucky South, buksan din. Kasi, tingnan mo, Manong, doon pa lamang sa pagpunta ni Cassie, saka ni Attorney Harry Roque, kay Al, nagbigay na siya ng cash na $50,000 plus. Then, nag-issue siya, nag-wire transmit siya ng $153,000, a total of $203,000. Sabi ni Altenco at kinonfirm yon ni Cassie. And then on September 2023, mga months after, nagtransmit naman siya ng almost $200,000. And then November, naghulog naman siya ng $100,000. Pangalan niya, account niya. So having said that, 500,000 plus 200, that's $700,000. Sa kanya galing. And she was like 23. 23 years old lang siya that time. So, pag-iisip ka, bakit ganun kalaki ang hawak ng pera? Opo, sige po. So, yung pong pag-transfer niya nung US dollars nga, dito po sa account ng Pagcor, di ba? Oo, ito yung bayad nila Mismo personal bank account yon ni Cassie. Hindi ko hindi ko masabi yon, but doon sa Pagcor nakalista yung dollar account. Dollar account. So, iba pa yun sa kanyang peso account. I think iba yon, separate yun. Hindi nga po, kasi nga ang concern ko ho din dito, ako lang po sa nagmamasid, inobserbahan ko, bakit ganoon siya ka-open, pumirma ng waiver, the fact na panay ang kanyang invoke di ba? Parang doon lang ho ako nag-iisip. Although, yung nga pinakamainam po, when do you intend to serve the waiver sa mga bangkong ito at how long will it take kaya for the banks to release the documents dito hong mga accounts ni Cassie? Kasi una-una sagutin ko muna yung tanong mo bakit parang biglang ibinigay na ni Cassie. Ako nakikita ko kasi nung sinasabi namin sa kanya na tutulungan namin siya kasi nga ang feeling namin nagamit siya. Although nakinabang siya. Admittedly nakinabang siya. Pero makita natin yung less guilty siya dahil kung hindi naman niya alam yung mga operation like yung torture, kung hindi naman niya alam yung mga scam na nangyayari dun sa loob. Remember, Manong, nagsimula siya dyan noong 2019. 19 years old lang siya. Kaya we have to consider that yung mga facts like that. Now,
Ang second question mo is about the what's that? I forgot, Manong. Yung tungkol sa Dito sa how soon can you Ay, okay. can you serve Okay. the waiver sa bangko, and Yes. how soon can you get the documents? Yeah. So we have to give the leeway muna sa mga bangko na ma-receive po nila 'yon. And then once na na-receive na po ng mga bangko 'yon, so there'll be furnishing us ng mga bank transactions that na-issue doon Okay. sa account niya. So I think siguro Monday, Tuesday. We hope that by Monday we can able to get it para makita na natin kung sino yung mga na-issuean niya. Okay, ilang bangko ito? 4, sir? Well, Apat di na ba account? sinabi niya account? nung una, nung tinatanong ko nga, sabi ko, 10 ba? Sabi niya, hindi po, bumaba. Tapos sinabi niya, merong may savings siya, may checking siya, pero hindi pa niya sinasabi yung dollar. Kaya medyo hindi ko natanong yun nung last hearing. But of course, surely meron. Bakit? Kasi nga, nag-issue siya sa sa PAGCOR. So yun ang isa pang hindi niya nasabi. Kaya makikita mo rito, medyo pa siya meron pa siyang apprehension, pero he's trying to cooperate na. Probably nakakalimutan lang niya. So bigyan po natin siya ng konting leeway. So wala pa siyang actual execution of the waiver? Kung sasabihin mo na nakita ko na yung pirma, wala pa ako nakikita because hindi pa po ako tumatawag sa Congress. But I will later para makita po natin kung sign na po niya. Okay, and then I'm sure meron kayong mga abogado ron sa sa committee, and you're very much aware of the the delicate nature Yes. of the wordings in this waiver, Opo. Correct po. Okay. So Correct. ngayon po hindi pa klaro kung ilang accounts ito, sa mga bangko ito, at kung talaga pong nakapag-execute na ng waiver itong si Cassie. Yes, Okay. Sige. hindi pa po, pero mamaya malalaman ko Opo. po yan, Opo. Manong Ted. Sige po. Ito si Chacha ulit. Okay. Yes po. Kong Dan, dun sa mga naunang lumabas na mga infos about Cassie Ong at base po dun sa napakahaba nung inabot nga ng gabi na investigasyon na nagkaroon kayo sa kanya na very limited din yung mga naging sagot. Ano po yung mga nagtutugma at ano yung mga hindi? Well, ang unang nagtutugma doon, yung mga sinabi niya na, yun nga, nagpunta siya ng PAGCOR kasama si Attorney Harry Roque. At ang sinabi niya na, yun na nga, nagbayad siya doon sa Lucky South 99. At ngayon, ang Whirlwind Corporation na siya yung beneficial owner, 58% noon. So, yun yung mga nakikita natin na nagtugma doon sa mga pinag-usapan namin dati. So far, yung pa lamang yung nakukuha nating link between PAGCOR and si Cassie Lee. Kasi siya yung kung mapapansin mo, siya yung nagsimula nung Lucky South. Merong isa pa, si Stephanie Mascareñas, yun ang unang incorporator. Kasi during that time, I think hindi pa siya 18 years old that time. Kaya nung naging 18 years old na siya, siya nang pumasok doon sa Lucky South 99. Then, saka siya naging beneficial owner ng Whirlwind. Oo. I'm just not sure kung natanong ito kay Cassie. Though there was a question na binigay ng isa sa mga kasamahan niyo po sa komite. Tinatanong saan siya nag-college. Meron bang background or profile na natanong din dito? Saan lumaki? Ilan silang magkakapatid? I believe merong kantanong na merong nagtanong din tungkol sa nationality niya. Talaga, kung Pilipino ba siya or Chinese. Meron po ba mga bagong impormasyon na lumabas sa hearing ninyo tungkol sa profile nitong si Cassie Ong? Kasi noong una tinatanong ko, talagang yun ang sisibulan ko kung ano yung history niya . Kaso di ayaw niya sumagot kahit kahit nga siyang college, ayaw niya sumagot. Pero alam mo si Cassie, nakausap ko yan sa cellphone Talagang magaling siyang magsalita, matalino siya. Yun nga lang, natatakot siya. So, yung sa kanyang Certificate of Naturalization na nakita namin, 1978, nung ang kanyang tatay magpa-naturalize. Okay, so pinanganak siya ng 2000. So, siya talaga, Pilipina talaga siya. Pero ang kanyang tatay at ang kanyang nanay, Chinese. Kaya dugon Chinese siya, pero naturalized na yung tatay niya. Kaya nung napangasawa ng tatay niya yung
yung kanyang nanay na Chinese din, nung pinanganak siya, naging Pilipina na siya. Okay. She was born in the Philippines, right? Yes, oo. Opo. At yung kanyang mga magulang naturalized by act of Congress. Yes, oo. Yes, oo. Yung ano niya, yung kanyang baptismal, nakuha ko rin yung baptismal niya eh. Kaya talagang dito siya talaga pinanganak. Okay. Kung may binanggit ka kay Chacha kanina, beneficial owner ka mo si Cassandra Leong ng Whirlwind Corporation? Yes. O, beneficial owner siya. Kaya, ganito yan eh, Manong Pede, saka DJ eh. At yung buong Porac, ilang hectares yun, di ba? Saka yung mga building na tinayo, napakadaming building ng 44 ata yun. Those are owned by Whirlwind. Yun, ang pinaka-cash doon, almost assessment doon, 2.5 billion ng PAO. At yun ang pag-aari nila Cassie. So ngayon, at her age, kung 2.5 billion yun, 58% ka, that's more than 1 billion. Diba? So, so yun nga po, kasi nga po, ito rin po ang kwento nga ni Attorney Harry Roque, aming mga kapanayam, na ang Whirlwind Corporation ang nagpapaupa sa Lucky South, right? Yes. Yan po, yun ang kanila hong sinasabi. At sila daw nagtungo ng PAGCOR kasi nga daw may problema yung Lucky South na kanila po naman tenant. Di ho ba ganun ang kwento? Alright? Opo. Kaya nga po, para nagkakaroon ng sorry for the word kunwari, para nagkakaroon ng shield, na hindi kami sangkot sa Lucky 9. Nangungupahan lang sa amin yan. Whirlwind kami. Okay? Opo. So sa ngayon po, meron na ba talagang klaro din na itong Whirlwind Corporation ang siya rin actually may-ari ng Lucky South? Oo, Ted, maliwanag pa yan sa buwan. Alam mo kasi nung 2019 si Stephanie muna. Tapos nung after 6 months naging si Cassandra na yan. Doon sa Whirlwind 2019 si Cassandra na pumipirma sa Lucky South, Okay. 2019. Tapos nung dumating yung I think 2023, saka lang nilipat kay Cassandra yung Whirlwind Corporation. So even yung mga incorporators na pinaglilipat-lipat nila doon, makikita natin that andun pa rin yung si Duaren Wu bilang incorporator, although maliit lang yung kanyang share kasi Chinese siya, pure Chinese siya. So yung kanilang link ng Whirlwind saka Lucky South, iisa yan. Okay. Iisa yan. Opo. Sige, so dito Kong, kasi nga po sa ilalim po ng ating umiiral na batas, hindi maaari mag-ari ng lupa ang dayuhan, di ba? Pwede kang, majority Pilipino. So dito ba ang kwento ngayon, ang direksyon ng kwento ay ginamit si Cassie para sa ownership ng Whirlwind sa compound, sa mga building na ito? Kasi may unang-una, go ahead sir. Very, very clear, Manong. Ginamit sila, pati si Ronald Limbaterna. And even those may sinasabi nilang identity theft, na sila ay biktima ng identity theft, ginamit din sila, binayaran din sila. Ayaw lang nilang sabihin, ayaw lang nilang aminin. Pero, basically, pag pinakita na namin yung ebidensya sa kanila, ewan ko, kailangan umamin sila para hindi na sila mawindang. Kasi nga, alam na naman namin yung istorya. Yun nga lang, siyempre, gusto namin na sila magsabi. Ito talaga ang problema sa ating mga kababayan. They are being used to be a part of this masasabi natin na isang elemento ng paraan nila para ariin yung ating mga kalupaan. So, nakakalungkot. Sige. So, bago ko tunghayan itong principal, nitong si Cassie, kung siya ay dami lamang dito, remember na yung Banban na pogo doon, yung leader noon, nakalimutan ko ulit yung pangalan nito, di ba tumakas? Okay, nung panahon na pagsalakay tumakbo South, sa Lucky South, di ba? Tumakbo siya doon eh. Yun ang kwento ng PAOK. Ay, oo. Yes. Okay, opo. Ang sinasabi mo ba, Manong, yung isang Vietnamese? Opo, yung isa, meron pang isa eh. Anyway, yung pong isang kwento ng PAOK ito, nang sumalaki na sila,
nakatakas kasi para may bunker ho na exit may daanan At Meron. tumakbo ng Porac. Kaya nga po, Mm. sinasabi din ng PAOK nga na may kaugnayan itong Baofu na ito, di ba? Yung Bambang Pogo sa Lucky 9 South, sa Lucky South 99. So, sa ngayon po naman, malinaw na rin po yun na yung management nung Bamban at saka itong management ng Lucky South, isa lang ito. Isang grupo lang ito. Yes, oo. Ang nakikita natin diyan Manong saka DJ. Talagang yung nag-ooperate doon sa sila Alice, saka nag-ooperate dito kay Cassie. Isa yan. Kaya nga makikita mo Manong pag yung lumabas na yung bank transaction, makikita mo kung halimbawa nag-issue kila Alice yung mga cheque na hawak ni makikita mo yun doon. I'm pretty sure. Kaya Okay. ayoko lang sabihin na may nakita na kami. Pero siyempre gusto namin manggaling sa kanila. Di ba? Opo. So ako naniniwala ako na yung link ng dalawang yan ay talagang iisa. Pero may kwento si Cassie na hindi niya talaga daw ho nakilala o nakasama itong si Mayor Alice. Tama ba? Baka pagdating ng panahon aminin na rin niya yan. Ako kasi nakikita ko baka yung bata nabibigla din Kaya nga nung una nakita mo na medyo ayaw niya Pero nung medyo naging subtle ang dating namin, medyo umano na siya, nag-open up na siya. Kaya I'm sure na meron pang lalabas dito na iba kung makikita natin at yan na nga sa bank account so wala na rin siya magagawa kasi alam mo kasi nakikita ko Manong malamang to hindi niya alam kung sino yung mga na-issuehan talaga. Bakit? Hindi nga rin siya naghahawak parang si Ronald Lin nung pinag-open nila ng account hinawakan na nila yung cheque So most likely si Cassie ganoon din pagka-open niya ng account hinawakan na nila yung checking account ng mga taong involved doon. Hindi niya mahahawakan totally lahat yun. I'm pretty sure. Opo. Dito ho, sorry Kong, I have to ask you this kasi may mga taong nanonood ngayon sa atin sa YouTube, sa Facebook, at nagbibigay na reaction. Ano ba kwento kung bakit po tinawagan ka ni Cassie at bakit alam daw ho yung telephone number mo at para meron kayong exchange na baka sabihin ng iba, sandali lang, parang ano yon? Bakit bigla hong nagkaroon kayo ng mga text-text? Okay, ganito story niyan. Para at least maliwanag sa taong bayan. Okay, so, nung nag-iimbestiga ako dyan, kasi akong unang humawak niyan nung story ni Cassie I think that was July or June. Nag-iimbestiga kami. Nakita ko na binasa ko na yung corporation niya. Nakita ko incorporator. So, sabi ko, bata to Sabi ko gano'n. Hinahanap ko, nakita ko bata nga talaga. So, anong nangyari doon? Pinatawag namin siya twice. Hindi dumating. Okay. Sinupinan na namin. Sinupinan namin yan. Nag-text na sa akin. Well, probably siguro nakuha niya sa hindi ko alam kung paano niya nakuha. Then sabi ko, sige, kasi humingi siya ng signal sa akin kung pwede siyang tumawag. So, sabi ko, sige, you call me. Humihingi siya ng tulong kung ano daw ang gagawin niya. Sabi ko, umattend ka ng hearing. Tapos, be truthful. Makikooperate ka na sa amin at tutulungan ka namin. Hanggang doon yung aming usapan. Then after that, hindi na siya nag-communicate. So what we did is, nagbuo kami ng Quadcom, which is not in relation do sa hearing ko with Cassie. So inelevate ko na yung issue ng sumpina sa Quadcom. Doon namin siya na contempt. So, kung titingnan mo, talagang yung usapan namin doon, naputol na yon after that. Kaya nga, sabi ko nga, to be transparent, kasi I will tell them that you call me para makita natin kung saan tayo magsisimula. Anong petsa yon? Yung kanyang text at tawag? I think, July, kung di ako nagkakamali, parang mga July 15. Hindi pa siya nakakalabas? O nakalabas ang feeling na? ko wala na siya sa Pilipinas during that time. Wala na siya. And ayoko siyang i-text, ayoko siyang tawagan. I wanted to get some information from her pero that's ayoko rin ng outside Ang gusto ko, sabi ko nga sa kanya,
nung nasa hearing nung isang araw, sabi ko, I never texted you back kasi gusto ko dito mo sabihin lahat para transparent tayo sa members, saka transparent tayo sa tao. Paano siya nakalabas ng Pilipinas? Bagamat wala naman siyang whole departure order. Sino ang nag-udyok sa kanya na umalis ng Pilipinas at paano siya nakaalis? Kung titingnan mo yung si Shang-Ji, yung Shang-Ji yun yung wanted din sa, naging wanted din sa ano yun I think sa Singapore, money laundering yun money laundering. Siya nag-ayos ng lahat. Kaya makikita mo yung mga Chinese na nakalagay doon na incorporator na minimal yung kanilang incorporation. Sila yung mga sila yung mga money launderers pa na sa ibang bansa. So, naniniwala ako na these people na well connected sa international league nila, yun ang nag-facilitate ng lahat. Opo. Sige. So, kasi may tanong pa ako kay De La Serna naman. Tutuloy ko naman siya. Sige, bago ka magdala, sir, na. Sige, go Kung ahead. Dan, kasi nasabi nyo kanina, hindi nyo rin alam kung paano nakuha ni Cassie yung number ninyo. Hindi nyo na po natanong kung paano talaga? Kasi, di ba, parang importante rin natin malaman yung kung kanino niya nga nakuha talaga yung pong numero ninyo. Hindi ko na natanong. Siguro kasi during that time, sabi ko, nung nag-text siya, sabi niya, hi Kong, this is Cassandra Leong. Sabi niya ganyan, can I call you po? Sabi niya gano'n. Then I texted her, sabi ko, kasi siyempre, parang gusto ko rin malaman kung totoo siya, kung siya talaga. Sabi ko, sige, call me. Sabi ko gano'n. Tumawag. Hindi ko na natanong sa kanya yon kasi nga, I really don't know why hindi ko na natanong. Basta sinabi ko na lang na nagkwentuhan na lang muna kami. Kung wala na siyang ibang tinawagan o tinext sa mga miyembro ng komite, kayo lamang po? Sa tingin ko wala lang ibang natawagan. Kasi actually, ang totoo niyan, nung tinawagan niya ako, sinabi ko sa members, yung mga members ko yung mga chairman, sabi ko, tumawag si Cassie. Sabi ko, ito yung humingi siya ng tulong na paano yung gagawin niya. Kaya makikita mo parang na dumating siya doon, windang siya natatakot siya Kaya ang ginawa nating approach sa kanya, parang yun na nga sinasabi na bakit daw tayo naging malambot kay Cassie dahil siya naman yung may kasalanan. You have to understand na yung bata 19 pa lamang, yung utak niya, developed na, mature na siya, pero yung gatong klase ng negosyo na napakalaki, bilyon, tapos may mga patayan, may mga ganon. Hindi niya abot yun I think ako yan. Hindi ko sinasabi ang buong committee. Opo. Pero yun yung aking pananaw. Well, anyway, sabi nga, di ba, yung criminal mind kasi, depende yan O depende yan sa bawat tao, di ba? Kung kailan magsisimula yan sa iyong kaisipan, kung mura ang edad mo o ano man. Pero, Congressman Dan, ito pong si Cassie ngayon, wala pa siya talagang binabanggit na principal niya. Hindi pa ho kayo humahantong doon. Pati ho kahit na sa ilang pang mga pag-uusap ninyo, kahit hindi sa komite, wala siya binabanggit. Kasi di ba sabi, ang text niya may mga tao malalaki na involved dito. Wala pa siyang binabanggit na kanya talagang mga principal dito? Wala pa Kaya nga kapag hindi niya binanggit yun, pag hindi niya binanggit yun, magkakaproblema siya sa atin. Dahil nga, yun yung sinasabi natin doon sa hearing. Na kaya kami nagiging soft sa kanya, pagdating sa kanya, because she wanted to cooperate with us. Pero kung wala kami makukuha sa kanya, sorry. Siya talaga yung malulubog dito. Okay, sige. But ito ho naman kay De La Serna, itong AR De La Serna na ito. Opo. Ano ang inyong mga paunang informasyon na nakuha sa kanya sa usapin po naman ang kanya pagiging involved sa mga kumpanya na engage sa Pogo? Yes, oo, kasi may mga nakita kasi sa kanya mga bank account Hindi pa nga namin natatanong sa kanya yan actually, hindi ko nawala lang sa isip ko na sasabihin ko sana mag-waiver din siya para makita natin kung anong laman ng bangko niya At kung saan galing. At kung saan ang galing yung pera, makita natin kung sino naghulog doon. At yung naghulog naman doon, saan naman yung galing. So, pero siya, di ba siya incorporator din ng kumpanya? Anong kumpanya yon? At yung kumpanyang ito ay ito rin Yancham. Di ba magkano ang pera ng kumpanyang yan? Hindi ko masyadong alam kung magkano yung doon sa nila 1 yung sa Biancham, kung titignan mo yung kanyang sa First Maribeles Holding Corporation,
saka yung Biancham. Yung Biancham, maliit lang yun eh. Mhm, Pero mhm. doon sa first holding Maribeles Corporation, yun ang somehow na malaki. Hindi ko alam yung actual amount, ano. And have to double check on it. Pero yun yung supposedly na magtatayo daw allegedly ng Pogo doon sa Maribeles. At yun pa yung aming hinihingi sa APAB. Yung APAB kasi sila yung naghahawak nung tinatawag nating doon economic zone. So makikita natin kung talagang nag-apply doon ang First Maribeles Holding Corporation noong Pogo. Opo, pero ito pong si De La Serna ay board member nitong kumpanyang ito, and then ano ang kwento naman niya doon sa sinasabi na eventually pinapipirma lang siya, wala siyang kaalam-alam na siya ay isa palang board member na ng kumpanya at binawi yung kanyang board seat ng sino? Well, kung hindi ko na nakuha yung yung issue yan, but yun nga, kung siya ay board member nung company na tinayo nila Harry Roque, at sinasabi niya na wala siyang alam, I think ako, paniniwala ko, nagsisinungaling siya doon. Kasi unang-una, alam naman niya yung mga bank accounts na hawak niya. And at the same time, andun siya sa Porac, doon siya nag-stay. And having said that, nag-aaral siya ng aviation. Di ba? Hindi naman siya bobo, marunong siya sumagot, matalino siya. Hindi kami naniniwala na hindi niya alam yun. So, kung ako tatanungin mo, involved din talaga siya. Involved saan particularly? Well, unang-una, doon sa company na tinayo nila na isa sa mga incorporator. Hindi siya kasi kasama doon sa Lucky South. Hindi din siya kasama doon sa Whirlwind. Doon siya kasama doon sa, I think kung hindi Biancham, doon sa First Holding, Maribeles Holding Corporation. Okay, sige. So, sir, saan ngayon? Nasaan si Cassie ngayon? Kailan yung next hearing? At si De La Serna ba, iimbitahin pa si Attorney Harry Roque? Paano po? Yes. Tuesday ang magiging hearing namin. At, invited lahat yan uli. Sila, yung inimbitahan namin po ngayon ay muli ay iimbitahan namin. Pero ano po yan medyo may category kasi nga medyo inuna po namin yung kila Joby Espinido, tapos yung sa mga PDLs na mga yung mga namatay na tatlong Chinese, at yung panghuli yung kay Cassandra. We will be finalizing yung ano talaga yung magiging agenda namin for Tuesday. But basically, unang-una yung kay Cassandra. Okay, sige po. Sir, ito ho para lang ho, kayo na ho ang magbigay ng panig kasi nabanggit kahapon ni Senador De La Rosa sa aming interview ang pangalan ni Speaker, ni Zaldico, at si Senator Trillanes at maging yung si Dick De Leon ng NICA. Ang sabi po ni Ginoong De La Rosa sa amin na kayo daw po ay merong marching order dito sa mga hearing na ito para nga gitin sila Pangulong Duterte, ang pamilya Duterte at maging siya. At itong committee report ninyo ay gagamitin sa ICC case laban sa kanila. Speaker Romualdez po ang kanya binanggit na pangalan na umano'y may utos nito. Sa inyo na po manggaling po ang tugon? Ako ganito kasimple yan Kung talagang halimbawa merong marching order. Sige, sabihin natin may marching order. Kung wala ka namang ebidensya, wala namang nag-a-affidavit, wala namang naglulutang ang mga ganito ng mga korporasyon na pag-aari na ng mga Chinese. Wala namang lumulutang ng mga pamilya na nagsasabi na sila ay naging biktima ng EJK. At walang nanggaling sa presidential PCO, yung Presidential Communication Office, na nagsasabi na 20,000 yung namatay mula 2016 hanggang 2017. At walang ebidensya na nakikita kami na ganito na nangyayari. Hindi man mag-work out yung utos ni Speaker Kahit sabihin niya na idiktik nyo, wala naman kami makitang ebidensya. Hindi naman namin papasok ang sarili namin sa isang bagay na makukompromise naman yung amin. Ako, Manong Ted, DJ, hindi ako papasok sa isang utos na makikita ko na wala akong patutunguhan. Ba't ako susunod? Yun lang sa akin. Kaya
premise ni Senator Bato, I hope na maging constructive kasi parang ang feeling namin yung pag-aakusa niya na kami sa utos ni Speaker, sumusunod kami. Na parang blindly susunod kami. Never. At hindi ko gagawin yan. Pero may utos ba? Wala po. Wala nga. Ito sabi ni Speaker. Mhm. Ang sabi niya, gawin nyo kung merong ebidensya. At kung wala, tigilan nyo. Hindi naman sabi niya sa amin. Hindi naman siya nakikialam sa amin. Kasi sabi lamang niya, tumatawag minsan yan. At may mga sinasabi siya na ito, parang hindi kayo parang mali ata yung wala naman kayong validation sa ebidensya. Maiipit lamang ang Kongreso. May mga ganun eh. Kaya kami, ako, naniniwala ako that the Speaker is giving us yung leeway na makita natin. Saka, Ted, tanda mo, itong aming ginagawa, hindi ito nagsimula kahapon. 2022, sinimulan ko na itong bakit nagkakaganito yung mga kapulisan natin. Bakit may mga bypass na hindi naman po siya totoo. Doon natin naintindihan na may pinanggalingan. Okay. And then, sir, ito hong si Espinido, gaya po ng iba na mga humarap dyan, yung mga nakakulong na po ngayon sa penal colony, nag-execute ng mga affidavit, all of these are allegations, no? And the burden of proof ay nakanino? Sa kanya. Sa kanila? Kasi siya nag-affidavit. Opo. Kaya nga sabi ko, okay, may mga hearsay dyan. I-validate natin yan. Kaya nga ang sinasabi namin, sabi ko nga, mas maganda talaga kung mag-a-appear yung ating mga nabanggit na para to give fairness to them. Kasi we don't want na para bang pinapayagan namin na magsalita ay yung mga lumapit lang sa amin. Lumapit to eh. Hindi naman kami yung parang hinahanap namin sila. Ba't namin sila hanapin? Nagkusa si Espinido? Oo, nagkusa naman to. Hindi naman to yung tipong, mag-ano ka rito, mag-testify ka dito. Alam mo, Ted, ikaw, nanggaling ka naman dito. Ang hirap naman na dadala ka ng witness. Tapos sasabihin mo, mag-witness ka sa amin. Kasi may may bibigay kami sa iyo. I think, paano pag bumaliktad yun at sinabi na, binigyan ako ni Congressman Dan Fernandez kaya ako nag-testify, patay naman kami. Wala kami makukuha dito, Ted. Wala kaming makukuha dito kundi yung katotohanan na lumabas. Pag lumabas, lucky us. Di ba? Pero wala kaming intensyon na tumalayin any personality. Sa amin, kung ano yung sabihin ng ebidensya at saan kami patungo ng ebidensya, doon po kami. Sige, pahabol na lang po ito. Kung anong kwento? Paano yung paglapit ni Espinido sa komite? Anong kwento doon? Kaunti lang pong detalye para mas maintindihan po namin. Well, hindi ko eksakto alam yung issue nung kay Espinido. I think si Chairman Ace Barbers ang nakakaalam ata. Hindi ganito. Nagsimula yan kay sa Committee on Human Rights. Hindi pa kami Quadcom. Natandaan ko na. So, nag-hearing kami doon. At doon si Colonel Patay, yung na-assign sa Davao. Taga Davao yun na-assign sa Precinct 6. So, inamin, ang nagsabi doon si Router, si Roland, taga-router siya Mato something. Sinabi niya na merong bayaran. Kapag may napapatay ka, binabayaran ka ng 10,000. Pag yung halimbawa, hold up, robbery. Kapag ang napatay, barangay captain, mayor, or mas mataas, yan umaabot na ng 50,000 pataas. Sabi nung router. Si Colonel Patay na interview niya. Andoon si Colonel Espinido. Na-ano rin namin, kinwestiyon din namin si Espinido during that time. So nakita niya yung flow nung kwento ng hearing during that time. Most likely, si Espinido nakipag-communicate kay Congressman Benny Abante bilang the chairman ng Committee on Human Rights. During that time, matagal na yun, nung hiniring namin yung sa EJK. So, hindi ko alam kung paano siya lumapit afterwards. But what I know, he was invited as a resource person sa EJK. Okay. Sige po. So, Cha? Okay. Opo. Kung medyo madami-dami po itong information na ito. Pero kung dun po sa mga naunang hearing na napanood ko, na sabi ko nga, parang nakukulangan ako dun sa mga sagot ni Cassie. Kung magiging ganun pa rin yung mga tugon niya sa next hearing, paano po kaya ito? Anong posibleng gawin ng komite? Ako, pinaka-material dyan, yung kanyang waiver.
kapag wala tayo nakuha doon sa waiver niya, ako halimbawa nakita natin, kasi nung una, papapansin mo, sinasabi niya, ang isa sa niyang waiver, yung closure ng kanyang ng kanyang bank account. At sabi, hindi naman kami papaloko doon. Ano makukuha namin doon, di ba? Sabi ko, hindi. Ang kailangan namin, yung lahat ng bank transaction, nung lahat ng bank accounts mo, Okay po. nakasama ka. Oo. Kung Yun yung sa amin. iimbitahan nyo rin po ba si Sheila Go dito po sa inyong pagdinig? Ako, I think, let the Senate, sa akin personally, pabayaan na natin siya sa Senado. At kung ano yung makuha nila doon, so, let it be, para at least Okay. we will use that as well, yung kanila makukuha doon. Okay. Sige Yun po. ang aming stand kasi kung Opo. hinihear na doon, wag na natin i-hear sa Congress kasi sayang yung oras. Opo. O, sige po, salamat na marami. Kami po yung mag-aantabay dito po sa inyong committee hearings na ito. And sana nga po, sa uulitin, para lang ho ninyo maipaliwanag, ito pong mga findings ninyo at mga question na inyo pong hinahanapan ng sagot. Congressman Dan. Maraming salamat, Manong Ted, sa DJ. Mabuhay kayo. Apo, thank you so much. Si Congressman Dan Fernandez po ang isa sa mga committee chairman dito po sa 4 na komite na nag-iimbestiga po ng napakaraming issue. Pinagsama-sama na po ito. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.